O, pangatlo. Ay, dalawa. I love you. Pogi, ito na, last. Kailan siya naordinahan magpastor? Makakailan pa? Kailan? Kahit yung month and date lang. Tama ka na, mamaya ka na, iba naman. 2016, tama po ba? Ay, hindi naman kayo. December 25. December 25, tama. Anong year? Ah, 26 daw? Pwede. Family day daw eh. Family day, sabi niyo birthday. Okay, sige. Kamukha dalawa. Oo, pwede. February, di ba? Oo. Ito kasi mahirap yung tanungan. Okay. Dahil mahirap tatlo. Ay, mahirap. Okay, so, mamaya na ulit tayo mag-continue ng paglalaro, no? So, ngayon muna ay makinig muna tayo ng message na natin po ni Pastor Ferdy sa atin. Okay, so, ito ka muna kanina sa iyong chair ulit. Okay, so makinig muna tayo ng mensahe ni Pastor Ferdy. Mamaya na ulit tayo mag-games. Nakaharang ito eh, oh. Ay, siya nga pala kanina. Oh, mamaya na tayo. Tabi muna natin yung table. Kasi hindi na makikita si Ka Ferdy. Hindi na? Okay lang yun. Okay na yan. Okay na lang daw. Ilid na lang, man. Di ba lang po, galawin niyo po yan. Okay, pwede ba ito tayo usog lang? Ay, hindi pwede gagawin. Ilid na natin ko. Ito pala. Yan. Para ano? Para babatayin mo to. Kaya na, kanino? Okay, good evening mga kapatid. Masaya tayong lahat dahil una ay birthday ng ating Pastor Nilo at siya ay naiba na po ang kanyang citizen. No? Nandun na po yan eh, tatlong citizen na yan. Filipino citizen, ang kanyang ating pagkamamamayan ay hindi dito sa lupa. At yung pangatlo ay yung senior citizen. Kaya tatlong citizen na yan. Si Pastor Nilo. At dahil sa senior citizen na siya, kaya nagiging senior dahil sa edad. At ang kanyang edad na ay hindi nalingit sa atin, kundi siya ay yan na ba? 60 na ba yan? Thanks God. I'm 60. Yan. Salamat. Salamat din sa t-shirt na binigay mo. Hindi ko na muna sinuot para next month, next year. Next Sunday. Yeah. Thank you. Okay, so bagay na maikli lang to yung ating ang ating lagi nang binabasa sa aklat ng awit ay ang Kapitulo 90 patungkol sa may kaarawan, diba? Sabi ron ay ang aming mga karawan ay ano sabi? Ating wala na pala yung monitor. Dito na lang, basahin na lang natin. Ilang talata lang naman ito eh. So, sabi, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming karawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon kung dahil sa kalakasan ay maabot ng 80 taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan na hirap at kapanggawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. So, 70 raw hanggang 80. Kaya meron ka na lang 7 10 na lang, kundi mga 20 tayo. Ganun talaga. Hindi natin mapipigil ang numero ng buhay. Ha? At meron ang sabihan, sinasabi, age is just a number. Diba? Age is just a number. Sabi nga, pag sinabi ng isang tao, age is just a number, talaga namang ang age, para mabilang mo yung karawan mo, edi may number. Mahirap naman ang bilangin mo ng ABC. Diba? Kaya
age is just a number. Sa Tagalog yun. Arawan ay numero lang. Ilan lamang. Ah, Ang edad ay numero lang. ang edad ay numero lamang. Ano kaya ibig ipatanaw doon sa sinasabing yun? Na katotohanan, ang edad ay numero. Dahil mahirap nga nating malaman ang edad mo kung wala numero. Pero ano yung nakapalaw ba doon sa salitang yun? Age is just a number. So yung mga sa pananalitang yan, yan yung medyo, kumbaga, isang kasabihan ng isang taong medyo, ano, medyo may, Ang literal po na ibigay nun parang, ang totoo lang naman, ang puso natin ay hindi tumatanda. Ang tumatanda sa atin ang ating itsura at hindi lang ng ating Okay, so thank you po. Tapos na po ako. So, tama yan, tama. Ang binabanggit yan. Kapag kami nagsabi na isang tao, age is just a number. Parang ano yan eh, boastful. Pag sabing boastful, ang ba ibig sabihin yung boastful? Merong medyo pagkahambog o medyo padalo. Sinasabi, age is just a number. At sasabihin, tingnan mo ko, ilang taon na ba ako sa tingin mo? Yan ang karugtong nun eh, di ba? Na ibig sabihin, pag binigyan mo ng edad, kaysa tila, ilang taon ka na ba? Ikaw ba'y 70 na? Hindi naman. Kaya sinabi mo, ilang taon, ikaw mismo nagsabi, ito bang sa tingin mo sa akin, ilang taon na ako? Mga ganun ng tao eh. Kaya nila nasasabing age is just a number. Sa tingin nila sa kanilang sarili, hindi pa sila doon sa talagang akma, edad. Kaya tatanong na rin ka, ilan na sa tingin mo ng edad ko? 60 na ako, pero ano ba sa tingin nyo si Camilo? 50 na. Age is just a number. Kaya, sabihin, merong gospel kasi na tao na, ato'y 70 na, pero kita mo naman, malakas pa, masigla, at maganda, ganun. Kaya once na dumating sa'yo na nagkakaedad ka, masasabi ko may pagmamalaki nga na age is just a number. Dahil andyan ang kalakasan mo, andyan yung sigla mo, na patuloy ka sa buhay at hindi halata sa edad mo, o hindi halata sa itsura mo, sa katawan mo, yung edad mo, yun ang ibig sabihin. Hindi ka, kanina ko mukhang 60 na. Di ba mukhang 59 pa lang? 59 pa lang. Yung pili namin, 59. Malay natin, ang pinangnak si Canelo ay 11:49 ng gabi. Di mamaya pa yan magsi-60. Kaya 59 pa lang yan. So, ganun tayo. Ang buhay ng tao, sabi nga natin, madali na kung saan. Para sa ating mga pag-aaral, ang buhay ng tao, parang anino lamang. Parang singaw, parang damo, parang bulaklak na nalalanta. Ganun, kadali. Ang gaya nga sinabi sa talatang 9 ng 91, sapagkat lahat naming kaarawan ay dumadaan sa iyong court, aming niwawaksan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. So, madali ang buhay. Madali ang buhay, pero matitingin natin parang may mga tao na yung kanilang inedad na yun ay naging madali para sa kanila, maaari. Dahil kung sila ay sa buhay sagana, kung sila sa kanyang buhay naging maganda ang destinasyon nila at napunta sa mayaman at may kayang pamilya, maaaring ang buhay nila ay maganda, masasabi ng maganda, pero hindi lahat ng mga ganong napunta sa ganong lugar ay naging maganda ang buhay. At sa ating mga buhay na ito, naroon na yung ating pagiging tao na yari sa halabok lamang, maaaring age is just a number, pero tandaan mo, mamamatay ka rin.
malulusaw ka rin. Dahil nga tayo gawa lamang sa alabok. Walang tao na mapagsasabing hindi ka tatanda. Tatanda at tatanda tayo. Sino matanda nito? Taas ang kamay. Oo. ayaw mga tumaas ng kamay. Oh. Dahil may edad lang, may edad. Yun. Yan. Yung mga may edad. Gaganda niya sa ito. So, sa awit na yan ni David, nasabi, ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami magtamo ng pusong may karunungan. So, sa ating buhay, binibilang natin taon-taon na dumarating na karawan. Kung saan, sa mga taon na dumadating sa buhay natin, napag-uunawa ba natin kung ano na ang mga nangyari, kung ano na ang mga naging karanasan, mga pagkakataong dumating sa iyo. Naging makabuluhan ba ang mga nagawa natin sa harap ng Panginoon? Naging marunong ang ating buhay sa mga bagay-bagay na narito sa ating kapaligiran at higit karunungan nagmumula sa Panginoon. Kaya sa buhay natin, habang tayo ay tumatanda, ang tao, pag tumatanda, yung iba ayaw. Ayaw niya ba tumanda? Sinasabi, tumatanda lang daw ay ang kalabaw. Bakit nga ba naging kasabihan nyo na tumatanda ay kalabaw, Manilo? Hindi ko nga maiisip kung bakit pag sinabi ang tumatanda lang daw kalabaw. Bakit hindi yung baka? Pareho lang naman sila. Bahala sila. Basta't ang tumatanda, hindi lang kalabaw. Tayo bilang tao. Parang boss police din yun. Ang ganda din. Parang yun din ang ibig sabihin. Yung age is just a number. Na parang, hindi pa ako matanda. Kita mo, lakas ko. Kaya ko pang magbuhat ng isang kaba na bigas. Kaya ko pang umakyat dyan sa matataas na lugar na yan. Hindi panginig ang aking mga kamay. Ang aking mga muscle ay firm pa. Ang aking mga tuhod ay hindi pa matitigas. Diba kanina narinig natin yun na nalalahanin mo ang Panginoon sa karawan ng iyong kabataan. Kaya habang bata tayo at hindi pa tayo dumadating sa kaidaran ng ating buhay, magawa natin yung mga bagay niya para sa Panginoon at umalang-ala tayo sa Kanya. At higit sa atin, mapag-ingatan natin ang ating sarili, higit ang ating katawan, na kung saan itong katawan na ito na siyang ginagamit natin para sundin at gawin ang buong katungkulan ng tao, na sundin ang utos ng Panginoon, pagkaingatan natin itong ating katawan na ito. Tumatanda tayo, ang katawan na ito ang siyang talagang nagkakaroon ng depekto. Hindi na epekto, kundi depekto na talaga eh. Depekto dahil sa mga bagay na nangyayari, ang mga pagkakasakit. Kaya kailangan na ng tao habang nagkakaedad, kinakailangan magkaroon ng healthy aging na tinatawag. Healthy aging. Ano ba yung sabihin ng healthy aging? Tumatanda ka na ending yung pagpapahalaga mo sa iyong kalusugan. Kaya kami medyo kanino, ano ba healthy aging natin? Hindi na ba tayo kumakain ng marami? Yun ba? Kanino, misa, tala natin, hindi na siya kumakain sa gabi. Yeah, di ba? Nasasabi mo ganun talaga. May mga pagkakataon na maging ang pagkain mo, naiiba na. Sino sa inyo pag pinawalan sa Vikings, tatagal ng 3 oras sa loob ng Vikings? Susulitin. Ang hirap na na. Kung bata-bata ka, kaya-kaya ni Jesse yan. Pag pumasok sa Vikings. Pero as nagkaka-edad ka na nga, ng katulad namin yung kanilo, parang ang hirap na. Ang hirap ng punuin, ng tiyan. Kaya, yun ay isang bagay sa nagkakaedad, yung healthy aging. Yung successful agers na tinatawag, yung nagiging matagumpay na nagkakaedad, gumagawa yan ng mga tamang mga bagay
bagay na sa kanyang buhay. Ha? Yung kung paano magiging worthy yung mga panahon, yung mga oras, at yung mga nadalabi nating buhay dito sa daigdig. Kaya ginagawa natin, nagiging healthy na yung ating lifestyle. May mga bawal na, merong hindi mo nagagawin. Ha? Ganyan tayo eh. Di ba kanila? Ganyan ang mga nagkakaedad. Di ba? Sumagot naman kayo mga nagkakaedad. Hindi naman sinasabing matanda eh. Mga nagkakaedad lang. Di ba? Yun yung nasa katotohanan at nakikita natin. Kaya ang isang maganda ron eh, yung naiingatan natin ng ating sarili. Sa mga kinakain, sa mga pag-iingat, sa mga ginagawa. Yan marurupok na buto natin, buto ng nagkakaedad. Kaya medyo mag-ingat, di ba? At ang isang malaking bagay dyan, yung pagkain. Dahil talaga sa pagkain, Actually, hindi naman po yung ulam ang masama eh. yung kanin. Yung rice talaga, Rice. kasi malalim sakit na dala. Hindi naman. Okay, sige. Huwag na natin munang kung ano yung makakaano. Tingnan ko mamaya kung kayo magpipiit ng pagkain dyan. Hindi kayo kakain. Pero alam mo, ang isang bagay talagang malaking epekto sa atin sa buhay ng tao para lumawik at maingatan ang sarili, yung pagkain talaga. Dahil yan ang gagaling yung lakas, buhay, takbo ng dugo. Kaya ingatan mo ang puso sapagkat dinadaluyan ang buhay. Paano kung yan i-atakihin ka? Kaya healthy food. At yung iba talagang vegetarian. At sa totoo lang, ang tao sa simula, talaga bang ang tao lahat ay binigay na pagkain ng Diyos? Tingin nyo. Bakit? Sige, halawin natin ang talatang isang talata na nagpapakita na ang tao, ang gusto ng Diyos ni healthy living dahil sa pagkain. Sa Genesis, sa 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi na sa inyo'y magiging pagkain. Ano ang pagkain lang ng tao? Vegetarian. Vegetarian fruits and vegetable lang. Walang sinasabi dyan na pwede kang pumatay ng hayop sa taas. Sa mga ibon, sa mga hayop, ang kakainin naman nila sa mga nagsisiusad sa lupa, ano yan? Na may buhay, ibinibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Sa mga hayop, ano yung mga, kumbaga, yung mga, ayan, damo, mga herb, ang mga hayop, kaya yun ang kinakain na. Pero ang tao, yung mga punong nagkakabunga, yung mga halaman na nakakain, yun ang pagkain ng tao, no? Sa simula't simula. Hindi pala pinakain niya, Panginoon, si Adan at si Eva lang. Kaya kasi Cain ang inihain niya, bunga. Ang gusto pala ng Panginoon, kaya hindi ka pwedeng kumain nun, sa Panginoon ng karne. At ang mga matataba na mga usok niyan, yan ang gustong-gusto ng Panginoon kapag inihahain. Pero bakit nga ba na ang tao naging pagkain mga hayop? Sa paanong bagay na nangyari na ang tao napakain ng hayop? Tatandaan niyo ba kung ano nangyari sa daigdig? Napawa na? Okay, paano na yung mga halaman? Paano na yung kakainin ng tao? Ano lang yung natira sa daong?
Hayop. O, di patay kayong hayop kayo. Di ba? Sa aklat ng Genesis, sa 9:3. Puntahan natin ang Genesis. Kabanatang 9. Kausap ng Panginoon si Noah. Ang bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. Kung paano yung mga pananim binibigay sa inyo, ano sabi sa una? Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. So, yung mga meat, pwede nang kumain ng mga meat sila. Hindi gumagalaw at nabubuhay. Oo. Wag lang dyan, meron patuloy yan, wag lang yung dugo. Yan. Ang dugo ay buhay, kaya ang dugo ay tatapos sa lupa. So, yun po, healthy living. Kaya sa mga panahon na yan, unti-unti, ang buhay ng tao, kumukonti. Dahil sa dami na ng karneng kinakain. At kung totoo lang, talagang, kung vegetable, tingnan mo si Daniel, di ba? Isang bagay din. 10 days na puro siguro. Ang sarap yata ng lettuce, di ba? May kasamang patatas, may carrots, may sesame mayonnaise, sesame dressing. Mukhang iba na yun. Mukhang Wendy's na yata yung sinasabi na yun. Sister Kim. Thousand Island. May Thousand Island pa. So, yun. Ganyan ang buhay ng tao noon. Kaya, unti-unti ang age naging limitado na hanggang dumating na nga sa pinakano, 120. So, hanggang ngayon, meron pang nakakaranas niya. Pero, ayon dito sa ating binasa, almost, sabi, 70 na lang hanggang 80. Kaya, tayo, handa lang natin ating mga sarili. Talagang ang buhay ng tao, hindi babata, kundi tatanda. Kaya, kung tayo ay narito sa kabataan ng ating buhay, at habang tayo nabubuhay, nag-aantay sa Panginoon, ang ating pamuhay, ang sabi nga sa aklat ng Roma sa Kapitulo 13, talatang 12 at 13, ito ang bagay na wag natin, sabi, ang gabi totoong malalim, ang araw ay malapit na, iwaksin natin ng mga gawa ng kadiliman at sakbat ang sandata ng kaliwanagan. So, ganito tayo mabubuhay. Sa sandata ng nasa kaliwanagan. At magsilakad tayong mainhin gaya ng araw. Wag sa katakawan, paglalasing, bibugang, kahalayan, wag sa mga pagkakaalit at pagkakaingatan. So, yan. Sarap na mabuhay na habang matanda ka, ganun na lang ang sistema ko. Walang inggit. Wala na sa kalayawan, wala nang pagkakaalit. Nabubuhay ka sa katwiran. Para dumating ka man sa panahon ay kunin na ni Lord. Handa tayo at napapabuti. Kaya, nandun tayo na yung pagtanda natin, kung ano kasi yung mga ginawa ng kabataan, minsan, sabi nga, pag dumating ng katandaan mo doon, nakikita ang epekto. Sinisingil ba? Doon naniningil ang katawan. Doon sinisingil ang katawan sa pag-abuso na iyong katawan. Kaya, gano'n na. Kaya tayo, kayo bago mga senior, o sa mga tayong magsisenyor na, at sa mga nag-senior na, nandun na tayo sa stage na hindi siguro kundi dapat talagang ang ating mga sarili, ang ating buhay, ating higit na ipaglingkod sa Panginoon, ang ating katawan hanggat may lakas, ipaglingkod sa Panginoon at alagaan natin ang ating mga sarili. Kailangan nga lamang talagang puro gamot na ang nangyayari. Ganun talaga pero unang Panginoon, siyang higit na magbibigay sa atin ng buhay. Kaya, ang katawan man natin ito, mawawala, lilipas. Sabi nga sa aklat ng Ikalawang Korinto sa Kapitulo 4, talatang 14, ito ang bagay na dapat maipakita natin. This says,
Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ano ba yung pagkataong labas na yan? Itong ating pisikal. Habang nagkakaedad ka, pahina ng pahina yan. Ngunit, yung isang bagay na ipakita natin, higit tayo mga mananampalataya, yung ating pagkataong loob, spiritually, ating pananampalataya, ayan, nare-renew, ha? Nare-rejuvenate, ha? Araw-araw, ha? Araw-araw. Kaya, yun ay isang maganda. Kahit na yung katawan mo, naluluoy na. Dadating niya sa pagkaluoyan. Ha? Yung salitang, alam niyo ba yung salitang luoy? Natutuyon. Natutuyot. Tutuyon na. Luoy. Di ba? Ang ating pagkataong loob, yun ang kailangan lagi ng nananariwa. Yun ang lagi ng nananariwa. At araw-araw, nababago, lumalakas tayo sa ating pananampalataya. Kaya, age is just a number. Sa mananampalataya, number lang talaga yan. Dahil kailangan ipakita natin yung lakas at tibay natin sa pananampalataya. Amen? Amen. Okay, good evening at happy birthday sa ating Pastor Neil. Birthday,